Natupok ang 260 bahay sa Pilar, Sorsogon. Mahigit 300 pamilya ang apektado sa sunog na umabot sa ikatlong alarma. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin noon at gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Patuloy ang investigasyon sa sunog. Wala naman pong naitalang nasaktan o nasawi. Sa ibang balita, bistado po sa isang paupahan sa Quezon City ang umano'y bentahan ng iligal na droga na ipinapadaan umano sa mga delivery parcel. Nakatutok si Bea Pinlac. Aakalain mong normal na parcel lang ang inaabot ng lalaking ito sa delivery rider sa harap ng apartment building nila sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Ang isa pang lalaki na naghihintay sa tapat, inabutan din ng package. Pero ang laman umano ng mga ito, iligal na droga na pala. Nasamsam sa inuupahang unit ng 35 anyos na lalaki ang ilang plastic bag at sachet ng umano'y shabu at may tinatayang halaga na higit 6.8 million pesos. Dati doon siya talaga nag-re-release sa may sakyan. Dalawa sila. Ayun, nagbago siya ng strategy. Nasa baba na, inaabot naman sa may rehas. Hanggang sa bandang uli, dito nasa beranda na siya nag-aagis na lang ang parcel. Kung minsan, sabay-sabay daw ang mga delivery rider na pumipick up ng parcel na naglalaman umano ng iligal na droga. Arestado ang lalaking umuupa sa unit habang pinaghahanap pa ang isang kasabwat umano niya sa pagbebenta ng shabu. Mga naiwan lang po yan dito ng kaibigan po namin. Baka po pag tinapon ko magalit po yan sa akin. Sinubukan mong gumamit po. Hinuli rin ang 3 iba pang kasama niya sa unit ng isagawa ang buy-bus. Kasama ko po siya para doon sa medical eyes po kasi kailangan namin lahat. Kailangan gamot nating lahat. Kailangan ko lang po kasi ng pera. Bibili ng gamot. Opo, damay lang po talaga ako kasi wala naman akong idea na meron palang nagbibenta dito. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng 4 na suspect na nasa kustodiyanan ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong tumitindi na naman ang init, hindi maiwasan ang tayo pagpawisan at manlagkit. Ang payo ng ilang eksperto para hindi mangamoy, tinutukan ni Katrina Son. Pag mainit at pinagpapawisan, ramdam ang lagkit. Medyo malagkit naman kasi pawis natin yan. Hindi man maiwasan nga hindi ka pagpapawisan kasi nagbibiyahe ka. Kaya ang tricycle driver na si Antonio Salvacion sinisiguro raw na nakaligo bago pumasada. May baon pang bimpo at alcohol pang pa-freshen up. Hindi lang kasi literal na heat ang kailangang ibit sa tag-init. Pati na rin daw ang heat. Yan nga raw ang diyahing problema ni Mang Chodicio Palma kapag sunod-sunod ang biyahe sa mainit na panahon. Kaya bukod sa ligo at tawas, ginagawa ko, di maglagay na lang ng pabango. Kasi kakaya sa pasahero sa likod, baho mo. Si Annalyn Doromal, aminado ring problema tuwing mainit ang nagpapawis na singit. Pag sa labas po talaga ako, talagang mainit po. Nangangamoy ka talaga, halos init na init ka po talaga. 3 beses na siya ngayon maligo sa isang araw with batching, tawas at deodorant. May baon din siyang wet wipes. Ayon sa isang dermatologist, ang pagpapawis at pangangamoy na normal kapag mainit pwedeng iwasan. Yung bacteria, nabubuhay kasi siya sa mga pawising lugar. So unang-una, kailangan proper hygiene. Kailangan maliligo tayo once or twice a day, and kung maaari, gagamit tayo ng antibacterial na sabon. Tapos kapag napawisan tayo, kunyari nag-exercise, maligo tayo after. Bantayan din daw pagkain na maaaring magdulot ng anghit gaya ng bawang, sibuyas at maanghang na pagkain. Papapresko rin at iwas pawis ang mga damit na cotton, antiperspirant o tawas. Kung hindi pa rin makontrol yung pawis, pwedeng magkonsulta sa mga dermatologist dahil may mga procedures na pwedeng makabawas ng pawis semi-permanently. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, isa pang round ng rollback ang asahan sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, 10 hanggang 30 sentimo kada litro ang posibleng tapyas sa gasolina.
30 hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, nakikitang may epekto sa rollback ang mga pangamba sa paghina ng demand sa langis dahil sa sobrang supply at pagtamlay ng ilang ekonomiya gaya ng Amerika.